5 kilo ng bigas bawat buwan. Buhay man o patay, nakadepende iyan sa sariling kakayahan. Pagkatapos ng 3 araw, dapat bayad na ang buwis sa lupang sinasaka. Ang hindi makabayad, itatapon sa dagat para ipakain sa mga isda. Dinastyang Dawu. Ipinatapon sa isang isla para magbungkal ng lupa. Nag-time travel ako. Pagdating ko pa lang, malas na agad ang bumungad sa akin. At saka, ito ay ang pandama ng isang alimango. Alaala, ito ang kakayahang makipagkasundo sa mga nilalang sa karagatan. Nakuha ko na ang kakayahan ng alimango. Isang lakas ng paghilom na higit pa sa karaniwang tao. Ang mahinang katawang ito ay muling hinuhubog. Pati na rin ang alimango ay may pambihirang lakas. Hindi ito malas na sitwasyon. Ito na ang simula ng aking pagyaman. Magsisimula na ang pangunguha sa dagat. Nahanap ko rin. Isang lobster na kasing haba ng braso. Kapag naibenta ito ang pambayad sa buwis, ay mabubuo na ang kalahati. Tingnan niyo ang aking kamay na bakal. Magpakita ka na sa akin. Hindi naman ito parang pagpapatapon sa isla. Malinaw na ito ang buhay na pinapangarap ko. Ang sarap. Niloloko niyo ba ako sa mga basurang ito? Sumusobra na yata ang ginhawa niyo. Ayaw niyo na bang magkapatid na protektahan ko kayo? Hindi po, hindi po. Bukas na bukas din po, hahanapan ko kayo ng magandang klase. Hinto. Hindi ko pa nasusuri ang sa iyo. Sino ang nagsabing pwede ka nang umalis? Kung gusto mong mamuhay ng payapa rito, dapat kang magbigay ng alay sa akin. Walang sinuman ang exempted. Buksan mo. Ilapag mo sa lupa. Bagong salta ka lang, bata. Mukhang marunong ka namang sumunod sa patakaran, ah. Natatakot lang ako na baka kapag lumaban ako, ay masira ang mga lamang dagat sa loob ng basket. Kung mangyari iyon, hindi ko na sila maibibenta sa magandang presyo. Anong sabi mo? Huwag. Hindi mo siya kakayanin. Ang lakas ng loob mong paglaruan ako. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang mangyayari kapag ginalit mo ako. Huwag mo akong daanin sa pagyayabang at pananakot. Akala mo kung sino ka. Subukan mo pang manghingi ng alay sa mga tao. Bubugbugin kita sa tuwing makikita kita. Maraming salamat po sa pagtulong sa amin. Malapit lang ang bahay namin dito. Bago ka lang sa islang ito. Siguradong wala ka pang matutuluyan. Kung hindi mo mamasamain, pumunta ka muna sa bahay namin para makapagpahinga. Magluluto ako ng makakain para sa iyo. Bunso, ako narito. Anong nangyari sa iyo? Bunso, gising, gumising ka. Naninikip ang dibdib at kinakapos ng hininga. Mahina ang tibok ng puso. At labis din ang pinapawisan. Dahil ito sa matagal na kakulangan sa asin. Nagdulot ito ng electrolyte imbalance. Kapag pinatagal pa ito, maaari siyang mamatay. Bilis, kumuha ka ng isang mangkok ng tubig na may asin. Ang asin ay isang pambihirang bagay. Isang buwan na kaming hindi nakakatikim ng asin sa bahay. Gagawa ako ng paraan para makakuha ng asin mula sa dagat. Dalhin mo muna siya sa isang malilim na lugar. Walang silbi yan. Ang mapait na asin mula sa pinatuyong tubig dagat ay makakapatay ng tao. Huwag kang mag-alala. May plano ako.
Gaya ng inaasahan, mapait at mapaklanga. Ang pamilya ni Lola Zhang ay kumain ng ganitong uri ng asin. Matapos magsuka at magtain ng 3 araw, ay namatay silang lahat. Unang hakbang pa lang ito. Tulungan mo akong maghanda ng pinong puting buhangin. Abo ng kahoy, maliliit na bato. At tuyong damo. Maghanap ka rin ng malinis na kahoy na palanggana. CJ, maniniwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Makakagawa ba talaga ng pinong asin sa ganitong paraan? Ngayon ko lang narinig ang tungkol dito. Ang tuyong damo, maliliit na bato, abo ng kahoy, at pinong puting buhangin ay isinalansa ng patong-patong upang makabuo ng isang simpleng kagamitan sa pagsasala. Sa pamamagitan ng pansalang ito, ang mga dumi sa mapait na asin at ang mapait na tubig ay masasala lahat, at ang maiiwan na lamang ay ang purong tubig alat. Hindi na mapait kahit kaunti. Kapag natuyo ito sa araw, magiging nakakain na pinong asin nga ito. Napakagaling mo naman. Hindi ko sana pinagdudahan ang kakayahan mo. Sabi ko naman sa iyo, may plano ako lagi. Uminom siya ng tubig alat. Magigising kaya talaga siya. Ek! Ang pambayad natin sa buwis sa pagbubungkal ay ninakaw ng mga tauhan ni Luren Yuan para ipambili ng alak. Pakiusap. Sinasamo ko sa iyo. Maaari bang hiramin ko muna ang pinong asing ito para ibenta at ipambayad sa buwis? Basta't handa mo akong tulungan na malampasan ang pagsubok na ito. Ibibigay ko sa iyo ang kahit ano. Huwag ka munang mag-alala. Tungkol sa pambayad ng buwis, may paraan pa naman. Napakadaming magagandang huli. Kami ng ate ko ay naghanap sa dalampasigan ng 10 araw. Napakadaming mamahaling bagay. May lakas ako. At alam ko rin kung paano maghanap ng mga pagkaing dagat. Kaya ko kayong pakainin ng sapat. Ngunit kailangan ko ng matutuluyan. Magsama tayo bilang kasosyo. Ako na ang magbabayad ng buwis ninyo. Hindi ko ipipilit ang tungkol sa damdamin. Ano sa tingin mo? Payag kami. Bakante ang kanlurang silid sa bahay. Pagkatapos linisin ay maaari ka nang tumira doon. Ngayong may lalaki na sa bahay, hindi na kami matatakot na maapi pa ng iba. Sa hinaharap, si ate na lang ang mag-aasikaso sa pagbubungkal. Mag-aral ka na lang ng mabuti. Opo. Ligtas na ang matutuluyan ko. Bukas marahil ay maaari kong subukang makipagkasundo sa iba pang nilalang sa dagat. Sino ang nakakaalam? Baka may magandang sorpresang naghihintay. Isang pugita na may mataas na talino. Subukan nating makipagkasunduan dito. Matalino nga talaga. Nagawa pa niyang makipag-usap sa akin. Ano? May mga pambihirang pipino dagat sa ilalim ng bangin na ito. May silbi nga ang higop ng pugita. Ang pagbaba sa bangin ay parang naglalakad lang sa patag. Itong laki nito, itong mga batik na parang bulaklak, ay isang pambihirang uri ng sea cucumber. Kapag naibenta ito, sapat na siguro para sa buwis sa pagbubungkal ng lupa sa loob ng kalahating taon. Sapat na sapat na. Naging kampante ako noong huli. Sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng patakaran. Para turuan ng leksyon ang ilan sa inyo. Kalahati lang ng lakas ko ay sapat na. Sa tingin mo ba hindi ko naisip iyon? Tumabi kayo sa likod.
Anong ibig mong sabihin? Subukan mo kaming galawin kung matapang ka. Walang sinuman ang pwedeng sumira sa patakaran. Ang utang ng kaibigan mo, bayaran mo na para sa kanila. Kuya Ping-an, iniligtas mo ang buhay ng kapatid ko. Kaya hindi ko na alam kung paano ka babayaran. Hindi ko na kayang madamay ka pa. Mga masasamang tao. Kung hindi ko kayo ililigtas ngayon, siguradong hindi rin nila ako tatantanan. Dahil nakatira na ako sa inyo. Hindi ko hahayaang maapi kayong magkapatid. Walang silbi ang pagyayabang. Kung natatakot ka, sumunod ka na lang sa patakaran ko. Nangangamba lang ako na kapag nagsimula ang laban, ay madamay at masaktan kayong magkapatid. Ngayon, pwede na akong lumaban ng walang inaalala. Napakalagkit nito. Eksakto, iyan ang gusto ko. Nagkukunwari ka lang. Gusto mo ba talagang gamitin ang hininga mo para patayin kami sa baho? Yumuko kayong dalawa. Madamay. Napakayabang mo talaga. Ang mga mata ko. Ano ito? Wala akong makita. Mata ko. Ang mga mata ko. Ang mga mata ko. Ek, tingnan mo. Paano niya nagawa iyon? Ngayon, ako naman ang bubugbog sa inyo. Kanina lang napakayabang ninyo, ah. Ako, hindi mo na kailangang magpasalamat. Umuwi na tayo. Ano iyon? Icing niebe. Paano siya nagkaroon ng ganoong bagay? Paggawa ng asin. May itinatago ngang lihim ang batang ito. Uminom ka ng tubig. Iyon ay. Kumagat na ang isda sa pain. Hindi ka ba natatakot na gumawa ulit siya ng gulo? Mas natatakot akong hindi siya pumunta. Para mapasunod ko siya at magtrabaho para sa akin. Kumuha kayo ng armas at sumugod. Pilitin siyang ibigay ang paraan ng paggawa ng asin. Yayaman tayong magkakapatid. Nagsisimula na ang magandang palabas. Matinik ang kalaban. Sigaw ba iyon ang sakit ni Kuya Ping-an? Masyadong maraming tao. Alam ko namang hindi natin sila kaya. Sila ang mga tumatakbo palayo. Ganyan ba kababa ang tingin mo sa akin? Pero sila, titigil na ba sila ng ganoon na lang? Kaya nga, kailangan ko ang tulong ninyo. Ako, kami. Maghain ng isang garapon ng alak, 5 kilo ng damong dagat, at 3 kilo ng tuyong dilis. 3 kilo ng tinta ng pusi. Ito ba talaga ang gagamitin mo para mapasunod sina Lurenyuan? Kuya Ping-an, plano mo ba silang parusahan? Hindi. Gagawin ko silang magmakaawa sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ako na ang maghahanda ng tinta ng pusi. Nariyan na sila. Bilis, maghanda ka na. Kung matalino ka, ibigay mo ang resipe ng paggawa ng asin. Maaari ko pang itira ang buhay mo. Dapat ay ako ang magtira ng buhay mo. Para malaman ninyo kung paano lumupig ang utak ng isang siyentipiko. Sugod. Ngayon na.
Sino namang tatakutin yan gamit ang dalawang basag na banga? Ano nang amoy iyon? Nagpakawala ka ng mabahong uso. Ikaw, igapos sila. Zhao Ping-an. Kung matapang ka, lumaban ka ng harapan. Anong klaseng kakayahan ang magpakawala ng mabahong uso? Mga walang alam. Ang tawag dito ay paggamit ng utak. Mayroon kayong dalawang pagpipilian ngayon. Ang itapon ko kayo sa dagat para ipakain sa mga isda. O sumuko sa akin. At magtrabaho para sa akin. Nananaginip ka. Akong si Luren Yuan, mas pipiliin pang mamatay ng nakatayo. Kaysa mabuhay ng nakaluhod. Sana ay ganyan ka pa rin katapang mamaya. Ihain na iyan. Heto na po. Gumagawa ka na naman ba ng mga nakakadiring bagay? Pakiusap, patayin mo na lang ako ng mabilis. Hindi. Mali ang hula mo. Zhao Ping-an. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit sa akin. Ang bango naman ito. Gusto mong kumain? Gusto mo bang kumain ito araw-araw? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon na pumili. Mukhang ipinagkanulo na ng inyong mga tiyan ang inyong tapang. Sa pagkakaalam ko, ang mga ninanakaw ninyo sa pang-aabuso sa nayon. Pagkatapos ibawas ang buwis sa lupa ay halos hindi sapat para mabusog kayo. At marami pa kayong nakakaaway. Kung magtatrabaho kayo sa akin, wala kayong aawayin. Libre pa ang pagkain. At may matitira pang pera para magpatayo ng bahay. At makapag-asawa. Pipiliin ko ang pangalawa. Sasama ako sa iyo. May libreng pagkain at may pera pa. Pangalawa rin ang pipiliin ko. Ako rin. Siguradong may paninindigan ka. Itapon na siya sa dagat. Hindi mo pa nga ako tinatanong. Bakit ikaw ang nagpapasya para sa akin? Napakasariwa at napakalinaw ng pagkaing dagat na ito. Hindi ito magaspang na bigas. Ilang taon na. Sa wakas ay nakakain din kami ng pinong bigas. Ang alat na ito ay hinding-hindi. Maihahambing sa magaspang na asin na iyon. Basta't nakita nila. Ang tunay na pakinabang. Walang sinuman ang hindi susuko. Ang susunod ay ang pagpupulong. Para pag-usapan ang bawat detalye. Maghukay ng mga palaisdaan sa dalampasigan. Gamit ang dilaw na luwad. Ilatag ito sa paligid at sa ilalim. Upang maiwasan ang pagtagas ng tubig alat sa ilalim ng lupa. Paano naman magiging asing niebe ang tubig dagat sa pamamagitan ng pagbibilad? Ang tanging magagawa lang nito ay kumakain ng nakalalasong asin. Para makagawa ng asing niebe, siguradong may iba pang paraan. Kunin mo ang mga gamit, at sumunod ka sa akin. Magtataksil kaya sila. Ang gusto ko lang naman ay, magtrabaho sila para sa akin bilang mga alipin. Ang tunay na teknolohiya sa paggawa ng asin, ay nasa utak ko lang. Ang pagtataksil sa akin ay parang pagpatay sa manok na nangingitlog ng ginto. Paano ka nagkaroon ng mga sugat sa buong katawan? Lumaki ang tubig. Habang naglalakad ako sa dalampasigan. Hindi ko sinasadyang masugatan ang sarili ko. Hindi naman ako mamamatay dito. Basta ligtas ang aklat na kinopya ko. Isulat mo ang mga aklat na kailangan mo. At gagawa ako ng paraan. Masyado na kaming maraming utang na loob sa iyo. Tungkol naman sa mga aklat, gagawa na lang ako ng sarili kong paraan. Huwag ka nang mahiya sa akin. Aalis muna ako at babalik din agad.
Ang kalidad na ito. At ang laki nito. Ang mga buhayang ito ay tiyak na maibebenta sa magandang presyo. Pagkatapos, makakabili na tayo ng mga aklat. Ito, Kuya Ping-an. Nagnanaknak ang sugat ng kapatid ko. At hindi siya magising. Buong magdamag na siyang mailagnat. Isa itong malalang impeksyon sa sugat. Ipatong muna natin siya sa kama. Ako na ang bahala rito. Kahit ang doktor sa baryo ay walang nagawa. Sigurado ka ba rito? Kung ayaw mong mamatay siya, makinig ka sa akin. Oras na para magpakitang gilas ka. Huwag kang gumalaw. Kaya siyang tulungan ng pugita. Nasipsipin ang nana sa kanyang sugat. Maghanda ka ng putik ng lumot at tubig alat. Mabuti naman at gising ka na. Kuya Ping-an, iniligtas mo ang aking kapatid ng 2 beses. Gusto ko sanang, kung talagang gusto mo akong pasalamatan, tulungan mo na lang akong gumawa ng ilang malalaking lambat. Ang mga huli sa mababaw na dagat ay hindi na sapat para tustusan ang mga gastusin sa gawaan ng asin. Kaya balak kong pumunta sa malalim na bahagi ng dagat. Ang laking hayop na ito, napakataba ng laman. Kapag kinatay natin ito, kasya na sa buong baryo sa loob ng 3 araw. Tabiryan, ako na ang hahawak nito. Lumba-lumba. Naghahanap nga ako ng pagkakataon na makipagkasundo sa isang nilalang mula sa malalim na dagat. Tigil! Huwag ninyo itong patayin. Tapos na ang trabaho. Mag-alis na kayo. Halika. Tingnan natin kung ano ang kakayahan mo. Hindi ko akalaing makakahinga ako sa ilalim ng tubig. Sa pagkakataong ito, ano pa nga ba ang pagkakaiba ko sa hari ng karagatan? Echolocation. Sa ganitong paraan ng paghahanap ng mga kawan ng isda. Mani-mani na lang ito. Ihagis ang lambat doon. Yayaman na tayo. Ang isang huli na ito ay higit pa sa huli natin sa loob ng 10 araw. Itigil ninyo ang pagkuha. May dumarating na daluyong bagyo. Bilis, dumaong na tayo. Mukhang hindi sapat na marunong lang maghanap ng isda. Kung gusto mong maging matatag sa dagat, kailangan mo munang kabisaduhin ang ugali ng dagat. Ang bagyo sa dagat 3 araw na ang nakalipas. Naging sanhi para ang mga balon sa baryo ay mapasukan ng tubig alat. Hindi na ito maiinom. Ano? Wala ng tubig tabang. Patay na.
Sa loob ng 3 araw, mamamatay tayong lahat sa uhaw. Hindi mahirap maghanap ng tubig tabang. Sakto, kulang tayo sa tao para sa pagpapalawak ng gawaan ng asin. Hindi rin naman natin maitatago ang tungkol sa gawaan ng asin habang buhay. Mabuti pang isama na natin ang buong baryo. Para magkasama nating gawin ito. Tumahimik kayong lahat. Kung sino man ang makakahanap ng tubig tabang, ay libre na sa buwis sa pagbubungkal ng lupa ngayong taon. Pinuno, may paraan ako para makahanap ng tubig tabang. Pero ang kondisyon ko, pagkatapos ng inyong mga pang-araw-araw na gawain, tumulong kayo sa gawaan ng asin. Kahit 2 shitchen lang, hindi lang kayo magkakaroon ng tubig tabang. Kapag kumita na ang gawaan ng asin, bawat isa sa inyo ay makakakuha ng parte sa kita. May tubig tabang na. May pera pa. Nagpapatawa ka ba? Kung totoo man yan, magka-handstand ako rito ngayon din. At inumin ko ang lahat ng tubig alat sa balon. 3 araw. Sa loob ng 3 araw, kapag hindi ako nakahanap ng tubig tabang, bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng tig-1 gin ng isda at hipon. Pero kapag nakahanap ako, gagawin ninyong lahat ang sinabi ko. Sa wakas, nahanap ko rin. Ngayon naman, oras na para magpakita ka ng gilas. Kumagat din. Huli ka. Ang mga booby bird ay uri ng ibong dagat na kailangang uminom ng tubig tabang. Dahil sa kanya, hindi na tayo mahihirapang maghanap ng tubig tabang. Hindi lang ito makakahanap ng tubig tabang, kundi sa pamamagitan din ng galaw ng mga isda, ay malalaman natin ang lagay ng panahon. Tunay na isang bato, 2 ibon. Tapos na ang 3 araw na palugi. Makakahanap ba talaga siya ng tubig? Pinaglalaruan mo ba kami? Nagtatrabaho kami ng maayos. Hindi kami aalis hanggat walang tubig. Tama. Hindi kami aalis. Huwag kayong mainip. Sa loob ng kalahating shitchen, mahahanap din natin ito. Bakit ito huminto? Huwag ka namang pumalya ngayon. Kung kailan kailangan kita. Tubig tabang. Tubig tabang nga ito. Dalhin ninyo ang inyong mga kagamitan at sumunod kayo sa akin. May tubig tabang sa likod ng bundok sa kanluran. Paano mo nalaman? Kapag nalaman naming niloloko mo lang kami, lagot ka talaga sa amin. Ano ang tunog yon? Parang tunog ng agos ng tubig. Tingnan ninyo roon, bilis. Matamis? Tubig tabang nga talaga. Sumunod kayo sa akin, magputol tayo ng mga kawayan. Para dalhin ang tubig sa ating baryo. Sa susunod, sa tapat mismo ng inyong mga pinto, ay makakakuha na kayo ng tubig.
Kuya Ping-an, ang galing mo talaga. Mula ngayon kung ano ang ipagawa mo sa amin. Iyon ang gagawin namin. Mula ngayon, hahatiin ang mga kalalakihan sa 2 pangkat. Ang unang pangkat ay sasama sa aking mangisda. At ang ikalawang pangkat naman ay magpapalawak ng asinan. Hahatiin naman ang mga kababaihan sa 2 pangkat. Ang isang pangkat ay mag-aasikaso ng mga huli. At ang isa naman ay tutulong sa pagpapakulo ng asin. Dahil naakay ko kayo para makahanap ng tubig tabang, tiyak na magagawa ko ring akayin ang lahat na magkaroon ng sapat na pagkain at damit, at mamuhay ng may dangal. Magtrabaho kayong mabuti. May dagdag na pagkain tayo ngayong gabi. Hilahin ang lambat. Kuya Ping-an, ang paggamit ng pinong asin para iburo ang isda. Hindi ba masyadong aksaya iyon? Kung ibebenta natin ng direkta ang pinong asin, hindi ba mas malaki ang kikitain natin kaysa sa daing? Ang direktang pagbebenta ng asin ay maituturing na ilegal na pagbebenta ng asin. Kapag nalaman ito ng pamahalaan, ito ay isang malubhang krimen. Ngunit ang pagbebenta ng daing ay hindi maituturing na ilegal na pagbebenta ng asin. Ang talino mo talaga. Tatlong barya kada kilo. Wala nang bawas. Ang mga daing na ito ay gawa sa mga bagong huling isda. Ang kalidad ng karne. At ang laki ay talagang primera klase. Hindi ka ba nakakaintindi ng salita? Dito sa pamilihan ng isda sa bayan ng Kingshaw, lahat na nagbebenta ng isda ay dapat sumunod sa amin. Huwag kang padalos-dalos. Ang makipag-away sa kanilang teritoryo ay tiyak na ikapapahamak natin. Ang gawin natin ito rito sa restoran ng Zwixian. Talaga bang ubra ito? Sa ginagawa nating ito, sigurado ka bang hindi tayo mabubugbog? Ano ang ginagawa ninyo rito? Bakit kayo nagtitinda sa tapat ng aking restoran? Nanggugulo ba kayo rito? Naparito po kami para mag-alok sa tagapamahala ng mga paninda. Tikman niyo muna po ito. Kapag hindi masarap, aalis po kami agad. Alaynan. Ang daing mo ay siksik, sariwa at mabango. Sakto lang ang alat, at walang-wala ang karaniwang mapait na lasa ng ibang daing. Mahusay. Ang bawat isda ay bagong katay. At agad na binuro. Garantisado ang kalidad at timbang ng bawat isa. Kukunin ko ang lahat ng mayroon kayo. Mula ngayon, mag-supply kayo sa akin ng regular. Babayaran ko ito sa presyo ng primera klaseng daing. May kakaiba rito. Ang asin ginamit sa pagbuburo ng daing na ito ay masyadong maputi. Sino ang nagbebenta ng daing kanina? Anong klaseng tao sila? Saan sila nanggaling? Balita ko ay galing sila sa baybayin ng isang ilang na isla. Naparito sila para maghatid ng daing sa tagapamahala. Sino ang mag-aakala na sa ilang na islang iyon ay may taong marunong gumawa ng pinong asin? Ang ganito kagandang bagay ay dapat maging akin. Narito na ang ipinangako kong hati sa kita para sa inyo. Pumila kayo ng maayos, lahat ay makakakuha. Makakakuha nga talaga tayo ng pera. Sa pagsunod natin kay Kuya Ping-an.
May pag-asa na ang ating kinabukasan. Kurutin mo nga ako. Nanaginip ba ako? May pera na talaga tayo. Sa wakas, makakapag-ipon na ako para sa mapapangasawa ko. Tama nga ang sinabi ng pinuno. May kakaiba nga sa baryong ito. Kapag nakuha natin sila, talagang yayaman tayo. Bakit parang may nakamatsyag sa atin? Mga pirata sila. Mukhang kailangan kong may mapagtatanungan. May tao ba sa isla sa Hilaga? Ang maliit na isla sa Hilaga. Teritoryo iyon ng itim na pating. May mga sandata at barko sila. Ang mga tauhan niya ay pawang mga pusakal. Ilang taon na nilang sinasakop yon. Kahit ang pamahalaan ay walang magawa. Target na nila tayo. Ano? Darating ang mga pirata. Paano natin sila lalabanan? Mabuti pang tumakas na tayo agad. Walang awa silang pumapatay. Kapag sumalakay sila rito, hindi sapat ang bilang natin. Para lang tayong merienda sa kanila. Bakit kayo natatakot? May paraan ako. Makinig kayong lahat sa mga plano ko. Kayang-kaya nating ipagtanggol ang baryo. Pinuno, napakagaling mo talagang manghula. Ang batang nagbebenta ng tuyong isda. Namimigay ng pera sa mga taga-baryo. Sa pagkakataong ito, yayaman na tayo. Ihanda ang mga tauhan. Lulusob tayo sa isla pagkaraan ng 3 araw. Hindi na sila makapaghintay. Kailangan kong maghanda ng maaga. Si Kuya Ping An ba ay nabaliw na sa takot sa mga pirata? Matatakot ba ang mga pirata sa mga pulburang ito? Gawin mo na lang ang trabaho mo. Ang ginagawa niya. Siguradong may malalim na dahilan. Isang bahagi ng nitrato, 2 bahagi ng asupre, at 3 bahagi ng uling. Ipadadala ko silang lahat sa kabilang buhay. Nandyan na ang mga pirata. Hoy, bata. Kung matalino ka, ibigay mo sa amin ang paraan ng paggawa ng asin. At buwan-buwan ninyong isuko ang 500 kilo ng tuyong isda. Para hindi ko patayin ang buong baryo ninyo. Kung hindi, ngayong araw ay ubusin namin ang buong baryo ninyo. Gusto ninyo ang paraan ng paggawa ng asin. Mabuti pang matulog na lang kayo. Dahil doon lang mangyayari ang mga pangarap ninyo. Ayaw ninyo sa madaling paraan, ha? Mga kasama, sugod. Heto ang regalo ko sa inyo, isang itim na pinya. Ang mga mata ko. Ang binti ko. Pinuno. Ano ang kakaibang bagay na iyon? Kidlat ba iyon mula sa langit? Manahimik kayong lahat. Kahit gaano pa kalakas yon, iisa lang naman ang hawak niya. Huwag kayong magpanik. Paano naman ngayon? Kung gusto ninyong mabuhay, umalis na kayo. May araw ka rin. Aalis na tayo. Dapat tinapos na natin sila.
Bakit mo sila pinakawalan? Tingnan mo na lang. Walang laman. Ubos na ang lahat. Ang tanging epektibo lang ay, ang hawak mo na iyan. Kulang ang mga materyales para gumawa ng pasabog. Basta may isa na makakapagpatakot. Sa kanila, sapat na iyon. Pero kapag natauhan sila, tiyak na babalik sila. Ano nang gagawin natin ngayon? Tiyak na babalik sila. Sa susunod na 3 araw, lumipat muna ang lahat sa likod ng bundok at tumira sa kuweba. Mag-iwan lang ng ilang tao para magpatrolya sa baryo. Wala tayong magagawa kundi ang umakyat muna sa bundok para magtago pansamantala. Sa mga susunod na araw, manghuli kayo ng marami na butete para sa akin. Sa susunod na pumunta sila rito, huhulihin natin silang lahat ng sabay-sabay. Butit, pakakainin natin sila niyan. Hindi naman tanga ang mga pirata. Sandali. Naisahan tayo. Kung marami talaga silang pasabog, bakit niya tayo hahayaang makaalis? Pinuno, bakit hindi natin hintaying lumuwag ang kanilang pagbabantay? Saka tayo sumugod ng palihim sa gabi at gulatin sila sa ating pagsalakay. Gawin natin yan. Pagkalipas ng 3 araw, lulusubin natin ang baryo ng Renfeng sa gabi. Gusto kong makita ang batang iyon na nakaluhod na ibinibigay sa akin ang formula ng asin. Darating na sila rito. Bilis, sabihan ang lahat na umakyat na sa bundok. Itira ang mga matatanda, mahihina, kababaihan at bata. Nasaan ang mga tao? Galugarin ang buong lugar. Pinuno. Asin ito. Aising niebe. Tunay nga ito. Ipagpatuloy ang paghahanap. Hahayaan ko kayong makarating dito ng buhay. Pero hindi kayo makakabalik ng buhay. Opo. Pasabog. Walang laman. Tinatakot na naman niya ako. Tumayo kayong lahat at maghanap pa. Medyo nahihilo ako. Ang bagay na ito. May. Ano ang nangyayari? Bumagsak. Napakatuso mo. Ginamitan mo kami ng lason. Walang ginawang mabuti ang mga taong ito. Patayin na lang natin sila. Tama. Patayin sila. Sayang naman kung papatayin lang natin sila. Mas mabuting patirahin natin sila rito. Para magtrabaho. Maghukay ng mga gawaan ng asin. Sakto para madagdagan ang ating mga manggagawa. May dugo ang kanilang mga kamay. Mga pusakal silang mamamatay tao. Mahirap nang baguhin ang kanilang ugali. Magiging sakit lang sila sa ulo sa hinaharap. Iminumungkahi kong isuko sila sa pamahalaan. Isusuko sa pamahalaan. Hindi ba't napakadali naman yon para sa kanila? Hindi ganoon. Ang kanilang barko, ang mga sandata at pagkain sa isla, pati na rin ang islang iyon, ay mapupunta na sa atin lahat. Pwede tayong magtanim sa islang iyon. Kaya hindi na natin kailangang kumain ng darak kailanman. Woohoo! Marami na tayong bangka. Sa pagpunta sa dagat para mangisda. Mas magiging madali na ito.
Bukas ng madaling araw. Sumama kayo sa akin sa isla. Para kunin ang mga napanalunan natin. Itim na lupa ito. Mas mataba ito ng 10 beses kaysa sa mabuhanging lupa sa isla. Tiyak na masagana ang ani kapag nagtanim ng mga pananim dito. Kapag may pagkain. Isang orka ito. Ang hari ng karagatan. Bakit ito nasadpad sa mababaw na bahagi? Umalis na kayo riyan, bilis. Baka masaktan kayo niyan. Orka. Ang palakaibigang palaboy ng karagatan. Kapag nakipagkasundo ako rito, baka may hindi inaasahang gantimpala. May kakayahan itong makaramdam ng init na napakasensitibo sa temperatura. At may perpektong pakiramdam sa direksyon. Ito ang G6 ng karagatan. At mayroon din itong napakalayong pandinig sa malawak na distansya. Lagot na. Katapusan na natin ito. Boses iyon ng pinuno ng baryo. Ano kayang nangyari sa baryo? Ping-an. May masamang nangyari. Darating ang sugong opisyal ng imperyo para mag-inspeksyon sa pagbubungkal ng lupa rito sa isla. Sa makalawa na ang dating niya. Ang lihim na paggawa ng pinong asin ay isang malaking kasalanan na may parusang kamatayan. Kapag natuklasan ang mga gawaan ng asin, mapupugutan ng ulo ang buong baryo. Bakit bigla na lang? Magpapadala ng tao ang imperyo. Sirain na natin agad ang mga gawaan ng asin. Itapon din natin ang lahat ng magaspang na asin sa dagat para mailigtas ang ating mga buhay. Huwag kayong mag-alala. May paraan ako para harapin ito. Hindi kailangang sirain ang mga gawaan ng asin. Anong paraan naman? Mga tao mula sa imperyo ang mga iyon. Kapag nahuli tayo, wala na tayong magagawa. Pinuno ng baryo. Sa labas, may dumating na pangkat ng mga sundalo ng pamahalaan. Naku, masama ito. Bakit ang mga tao mula sa imperyo ay napaaga ang dating? Kailangan nyo nang umalis, pinuno ng baryo. Hinihintay kayong makita ng mga tao ng imperyo. Ako na ang bahalang umantala sa kanila. Magpautos ka agad sa iba. Nasirain ang mga gawaan ng asin. Ikaw ba ang pinuno ng baryo ng Renfeng? Para saan ang mga hukay na ito? Lagot na. Katapusan na talaga natin ito. Ito po ay. Sagot ko po sa inyo, Ginoo. Ito po ay mga palaisdaan para pansamantalang alagaan ang mga isdang dagat. Ang mga bagong huling isda ay inilalagay dito para humaba pa ang buhay nila ng ilang araw. Kapag dinala sa bayan, maibebenta pa sila sa magandang halaga. Mabuti na lang at matalino ang batang ito. Kung hindi, baka nabisto na kami. Kayo, mayroon ba rito sa baryo na isang dalagang nagangalang Cheng Shoshu? Opo, mayroon po. May kasama rin po siyang nakababatang kapatid na lalaki na si Cheng Tong. Kilala niyo po ba ang magkapatid, Ginoo? Kapag nakaayos na ako sa aking matutuluyan, babalik ako para makipagkita sa aking lumang kaibigan. Mukhang sadya niyang pinuntahan ang magkapatid. Malamang nakaaway siya at hindi kaibigan. Li Feng.
Ang taong ipinadala ng palasyo. Siya pala talaga yon. Kuya Ping-an, umalis ka na muna. Makikitira ka muna sa ibang bahay ng ilang araw. Huwag mo nang hayaang madamay ka pa sa akin. Napakalupit at walang awa ng taong iyan. Ang buong pamilya ko ay nawasak dahil sa kanya. Hindi mo siya kakayanin. Hindi natin ito matatakasan. Sinabi ko na sa iyo na poprotektahan kita. Kayong magkapatid ay magiging ligtas. Hindi ko babawiin ang aking sinabi. Dahil ang aking ama ay hindi nagkasundo sa politika sa ama ni Li Feng. Kaya pinagbintangan at siniraan siya ng ama ni Li Feng. Dahil doon, nakulong ang aking ama ng may malaking kaapihan. Pagkatapos nyon, kami ng aking kapatid ay ipinatapon dito sa liblib na isla upang magbungkal ng lupa. Huwag kang matakot. Nandito pa ako. May pag-asa pa ring magbago ang takbo ng tadhana. Marahil, kasama ang mga kaalyado nating nilalang sa dagat, na makikipaglaban ng sabay sa atin, ay kakayanin natin siyang harapin. Buksan mo ang pinto. Cheng Shoshu, buksan mo ang pinto. Alam kong nasa loob ka. Shoshu, kay tagal nating hindi nagkita. Napadpad ba rito ang kagalang-galang na opisyal sa islang ito? Para lang pagtawanan ako. Hindi naman sa pagtawanan. Noong sinamsam ang inyong ari-arian noong nakaraang taon, ang aklat na isinulat ng iyong ama, ang Nongshu Dakuan, ay nawawala. Hula ko ay tiyak na itinakas mo iyon. Ibigay mo sa akin ang aklat na iyon. Iaalay ko ito sa emperador upang makakuha ng parangal. At gagawin kitang aking asawa. Isasama kita at ang iyong kapatid. Bumalik sa kabisera upang magtamasa ng karangyaan. Mas mabuti iyon kaysa maghirap kayo rito sa pagbubungkal ng lupa. Magtamasa ng karangyaan bilang asawa mo. Kung hindi lang dahil sa pamilya Cheng, na siniraan ninyong mag-ama, at humantong sa pagsamsam ng ari-arian at pagpapatapon. Hindi sana sila magkapatid na mapapadpad sa islang ito, at abusuhin ng mga mapang-aping tulisan. Namuntik pa nilang ikamatay ng ilang beses. Hindi ba't utang na loob din nila sa iyo ang lahat ng ito? Ang lobong nagkukunwaring tupa ay walang dalang mabuting intensyon. Kahit na mabaliw pa siya sa sandaling ito, hindi ka pa rin magtatagumpay sa iyong maitim na balak kung ibibigay niya ang aklat at magiging asawa mo. Kahihiyan lamang ang kanyang aabutin at titiisin ang lahat ng iyong pagpapahirap. Isang hamak na magsasaka sa liblib na lugar, ang may lakas ng loob na lumaban sa akin. Gusto kong makita kung hanggang kailan mo sila mapoprotektahan. May parusa ang langit sa mga masasamang tao. Nandito ako, huwag kang matakot sa kanya. Bakit ka na naman naparito? Hindi ka tanggap sa aming tahanan. Cheng Shoshu, kung hindi mo man isipin ang iyong sarili, dapat mo ring isipin si Cheng Tong. Ibigay mo lang sa akin ang Nongshu Dakuan. At makakabalik na siya agad sa kabisera upang mag-aral sa Imperial Academy. At pagkatapos ay kumuha ng pagsusulit para maging opisyal ng pamahalaan. Kung sasama lang siya sa isang mangingisda, mabubulok lang siya habang buhay sa bulok na islang ito. Ano pang kinabukasan ang mayroon siya rito? Ang 300 pilak na ito ay hindi mo kailanman kikitain kahit magbungkal ka pa ng lupa habang buhay. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Ibigay mo sa akin ang babae. Nananaginip ka ng gising. Huwag mong subukang apihin ang ate ko at si Kuya Ping-an. Hindi kami sasama sa iyo, umalis ka na. Napakaganda niyan. Huwag kayong magsisisi. Kapag nakuha ko na ang aklat na iyon,
Magmamakaawa rin kayo sa akin. Sino ang may kailangan sa bulok mong pilak? Kunin mo na iyan at umalis ka na agad. Huwag mong dumiin ang sahig ng bahay namin. Hindi siya titigil ng ganoon na lang. Huwag kang matakot. Kung may sundalo, may general na haharang. Kung may baha, may lupang tatakip. Nandito lang ako para sa lahat. Cheng Tong, huwag ka munang umalis. Ano ang balak mong gawin? Huwag kang matakot. Wala akong masamang intensyon. Nabulag na ang isip ng ate mo sa taong iyon na nagbubungkal ng lupa. Pati ba naman ikaw ay nalilito na rin? Gusto mo bang mabulok na lang habang buhay sa lupang ito ng mga ipinatapon? Hindi ka makakakuha ng pagsusulit para sa opisyal. Sabihin mo lang kung nasaan nakatago ang Nongshu Dakuan. Dadalhin kita agad pabalik sa kabisera. Sa pinakamagandang akademya. Sa pinakamagaling na guro. Tinitiyak ko sa iyong magiging matagumpay ka sa hinaharap. Ang isang masamang taong tulad mo ay walang karapatang magsalita ng masama laban kay Kuya Ping-an. Noong inaapi kami ng ate ko ng mga mapang-abusong tao, si Kuya Ping-an ang nagligtas sa amin. Noong 3 araw na akong may mataas na lagnat, si Kuya Ping-an ang nagligtas sa buhay ko. Ikaw ang kaaway na sumira sa pamilya namin. Hindi ako makikipagtulungan sa iyo. Puot na hanggang kamatayan lang ang mayroon tayo. Kuya Ping-an, umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Hindi na kailangan ang mga paninda ninyo, umalis na kayo agad. Ginoong Zhao, pasensya na po. Nagbigay ng babala si Opisyal Li Feng. Sino ang maglalakas loob na tumanggap ng mga paninda ninyo? Ipapasara ang tindahan ng sinumang gagawa niyon. Sa buong bayan ng Kingshao, walang mga ngahas na kumuha niyan. Huwag mo na po akong hirapan. Ano ang karapatan niyang harangan ang ating kabuhayan? Lalabanan ko siya ng patayan. Huwag kang padalos-dalos. Tayo lang ang mapapahamak kung idadaan sa dahas. Bumalik muna tayo sa baryo at pagplanuhan itong mabuti. Bakit ka huminto? Huwag ka munang maingay. May nahulog sa tubig. Ililigtas ko siya. Bantayan mo muna ang karwahe at ang mga paninda rito. Salamat sa langit at buhay pa siya. Maraming salamat sa pagliligtas sa aking buhay, batang kaibigan. Kasumpasumpang Li Feng na iyon. Kasalanan niya ang lahat. Ngayon, wala nang mga ngalakal sa bayan ng Kingshao ang tumatanggap ng ating mga paninda. Kapag bumalik tayo, walang perang mahahati ang mga taga-baryo. Paano na kung mawalan sila ng tiwala at magkawatak-watak? Maganda ang kalidad ng mga tuyong isdang ito. Siksik ang laman. Malasa at hindi mapait. Sa ganito kagandang mga paninda, bakit kayo namomroblema kung saan ito ibebenta? Dati ay hindi kami namomroblema. Ngunit mula nang manghimasok si Li Feng na galing sa kabisera, lahat ng tindahan sa bayan ay hindi na nangangahas na bumili. Li Feng mula sa kabisera. Ang tinutukoy mo ba ay si Li Feng, ang anak ng Grand Marshal Li? Sa pananamit ng taong ito, mukhang isa rin siyang opisyal. Hindi kaya kaaway rin ang nailigtas natin na kakampi ni Li Feng. Huwag kayong mag-alala. Ang general na ito ay hindi kailanman makikipag-ugnayan sa mga taksil na opisyal. Gaya ng Grand Marshal Li na iyon. Ako si General Zhang Jiang. Inabutan kami ng bagyo habang pabalik mula sa ekspedisyon. Nahiwalay ako sa aking pangunahing hukbo. At 3 araw na palutang-lutang sa dagat. General Zhang. Kilala ko po kayo. Kuya Ping-an. Hindi siya makikipagsabuatan kay Li Feng. Ikaw ang anak ng kaliwang punong ministro. Gusto niyo bang maging mga maharlikang mga ngalakal? Hindi na tayo mamomroblema sa pagbebenta ng mga isda. Gusto niyo bang linisin ang pangalan ng kaliwang punong ministro?
Mula ngayon, kayo na ang eksklusibong tagapagtustos ng bayan ng Kingsaw. Tuwing ika-10 ng buwan ang pamahalaan ay pupunta rito para kumuha ng mga paninda. Ang presyo ay mas mataas ng 30% kaysa sa presyo sa merkado. Walang sinumang mangangahas na manggulo sa inyo. Napakabuti. Hindi na natin kailangang mag-alala kung saan ibebenta ang mga ito. Hindi na natin kailangang mamroblema para sa ating ikabubuhay. Ano? Hindi niyo ba maibenta ang mga paninda niyo? Ibigay niyo lang sa akin ang nongshu dakuan. Hindi pa huli ang lahat para magmakaawa kayo sa akin ngayon. Bakit kayo tumatawa? Dapat ay umiiyak kayo ngayon. Tingnan mong mabuti. Ito ang kasulatan ng pagbili para sa maharlikang mga ngalakal ng bayan ng Kingsaw. Eksklusibong itinalaga ang aming pamilya bilang tagapagtustos. Sa mumurahin mong mga pakana, gusto mo pa kaming kalabanin. Talagang nakakatawa ka. Impossible. Siguradong peke yan. Hindi ka tanggap dito. Umalis ka. Ang dalawang ito ay may tapang at talino. Kung makakatulong sila sa akin na pabagsakin ang taksil na si Ministro Lee, ito ay magiging isang malaking tagumpay. Tumahimik ang lahat. Pumila kayong lahat ng maayos para makuha ang inyong bahagi sa kita ngayon. Napakahusay talaga ni Ping-an. Dahil naging eksklusibong tagapagtustos na tayo. Hindi na natin kailangang mag-alala sa pagbebenta ng ating mga isda. Mula ngayon, kung sasabihin ni Kuya Ping-an na pumunta sa silangan, hindi ako pumunta sa kanluran. Kuya Ping-an, naku, may masamang nangyari. Nakulik ang aking kapatid. Nang umuwi ako, ang papel na ito lang ang nahanap ko. Cheng Shoshu. Kung gusto mong mabuhay si Cheng Tong, dalhin mo ang nongshu dakuan bukas ng tanghali. Sa layong 50 milya sa Hilaga. Para sa isang palitan sa dagat. Dapat ay mag-isa ka lang na pumunta. Kung hindi, papatayin namin siya agad. Luren Yuan. Ipamahagi mo muna ang natitirang pera. Kailangan kong gumawa ng paraan para iligtas si Cheng Tong. Huwag kayong mag-alala, pinuno. Ako na ang bahala rito. Sasama ako sa inyo. Kung sakaling gumamit ng maruming paraan si Li Feng laban sa inyo, maaari ko kayong iligtas. Ilayag mo ang bangka ng normal patungo sa tagpuan. At pasensya na kung kailangang magtago ni General Zhang sa loob ng kabina. Para mag-abang ng tamang pagkakataon. CJ, paano naman kayo, Kuya Ping-an? May alam akong ibang maikling daan. Para makapunta sa likuran niya. At makikipagtulungan ako sa inyo mula roon. Malapit ka nang mamatay. Nangangahas ka pa ring tumitig sa akin ng ganyan. Tingnan natin kung makakatitig ka pa. Buong bilis na sumulong. Umaasa ako sa iyo ngayon. Li Feng. Dala ko na ang nongshu dakuan. Ayon sa ating kasunduan. Pakawalan mo muna ang aking kapatid. Lumapit ka rito. Suriin ko muna ang dala mo. Kapag totoo ang aklat, pakakawalan ko siya agad. Huwag kang matakot. Handa na ang lahat. Tinitiyak kong wala na siyang babalikan. Li Feng. Pakawalan mo na ang aking kapatid. Tama.
Ito nga ang totoong Nong Shudakuan. Dahil nasa akin na ang aklat na ito. Ihahandog ko ito sa mahal na emperador. Tiyak na matutuwa ang mahal na emperador. At hindi magtatagal ay gagawin akong isang marangal na Ginoo. Dahil totoo naman ang aklat, pakawalan mo na ang aking kapatid ngayon din. Pakawalan kayo. Ngayong nasa mga kamay ko na ang aklat, wala nang dahilan para mabuhay pa kayong magkapatid. Napakasama mo. Wala kang utang na loob. Ngayon mo lang ba ako nakilala? Bago ka pumunta rito, dapat ay naisip mo na ito. Ngunit bago ka mamatay, may sasabihin akong lihim sa iyo. Hindi ba't matagal mo nang hinahanap ang aklat ng kwento, na makatutulong sa iyong ama na malinis ang kanyang pangalan? Ngunit kahit anong gawin mong paghahanap ay hindi mo ito makita. Alam mo ba kung saan ko itinago? Ang aklat na iyon. Ipinatago ko ang aklat ng kwento. Sa loob mismo ng kabaong ng iyong ina. Hindi mo inaasahan iyon, hindi ba? Sa lahat ng kasamaang ginawa mo, paparusahan ka rin ng langit. Ano pang tinatayo-tayo ninyo riyan? Kilos na. Itapon sila sa dagat para ipakain sa mga isda. Anong nangyayari? Bakit umuuga ng malakas ang barko? Si Ping An. Tiyak na siya iyon. Ito na ang pagkakataon. Siraing lahat. Huwag kang mag-alala. Ligtas na tayo ngayon. Ihahatid ko na ang general na ito pabalik sa kabisera, upang kunin ang aklat ng kwento para sa paglilinis ng pangalan. At tulungan ang dating Bihi the Kins na maiwasto ang kawalang katarungan. Hintayin ninyo ang mabuting balita mula sa akin. Sa ngalan ng langit at ng emperador, ipinag-uutos na, ang dating Bihi the Tianf Cheng Ziji, ay pinawawalang sala na sa lahat ng paratang, at ibinabalik ang kanyang opisyal na titulo. Si Zhao Ping-an ay binibigyang parangal dahil sa paglutas ng kaso. Ginagawang pinuno ng libong sambahayan, upang pamahalaan ang pagbubukas ng isla at ang pagtatanggol sa dagat. Nabalitaan namin na siya at ang anak na babae ni Cheng Ziji, si Cheng Shoshu ay nag-ibigan. Kaya't espesyal naming ipinagkakaloob ang kasal na ito. Ito ang ating utos. Tinatanggap ko ang utos ng emperador. Napakaganda ng kasintahan ngayon. Sa wakas ay nagkasama rin silang dalawa. Pumasok na ang bagong kasal sa bulwagan. Pagsamba sa langit at lupa. Pagsamba sa mga magulang. Pagpupugay sa isa't isa ng mag-asawa. Tapos na ang seremonya. May isa pang magandang balita ang pamilya. Naku, ngayon ay tunay na dobleng kaligayahan ang dumating sa atin. Maligayang kasal sa inyong dalawa. At si Ginoong Cheng naman ay nanguna sa pagsusulit ng Piren Nguyen. Ito ay isang napakabihirang masayang pangyayari sa loob ng 100 taon. Noong unang dating natin sa islang ito, walang sapat na pagkain ang lahat, at hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Ngunit sa tulong ng pakikipagkasundo sa mga halimaw sa dagat, at sa pagtutulungan ng mga mamamayan, ito ay naging isang maunlad na bayan sa dagat ngayon. Ang mga taga-baryo ay may sapat na ring pagkain at kasuotan, at nakahanap pa ako ng mapapangasawa. Dahil narito ako, ang mga darating na araw dito ay magiging mas masagana at masaya pa.